Well mga kapupong, dito muna tayo sa balitang Dirty Finger. Ito ang detalyeng agad na umagaw ng atensyon matapos ihayag ni Interior Secretary Remulla ang naging komprontasyon nila ng isa sa mga anak ni Senator Jingoy Estrada sa gitna ng pagpapatupad ng court order laban sa mambabatas. Ayon kay Remulla mga kapupong, emosyonal ang naging sitwasyon ng isagawa ng mga autoridad ang kautusan ng korte. Sinabi niya na isa sa mga anak na babae ng senador ang nagpakita umano ng dirty finger at nagpahayag ng masasakit na salita habang nagpapatuloy ang operasyon. Sa kabila nito, sinabi ng kalihim na hindi niya personal na dinamdam ang pangyayari. Para sa kanya, nauunawaan niya ang mabigat na emosyon na nararanasan ng pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung isang mahal sa buhay ang nahaharap sa seryosong usaping legal. Mabilis mga kapopong na naging sentro ng usapan ng insidente. Sa social media at iba't ibang news platform, marami ang nagbigay ng reaksyon sa naging pahayag ni Remulla, dahilan upang mas mapansin ang emosyonal na bahagi ng pangyayari bukod sa mismong kaso. Sa mga oras na isinasagawa ang court order, personal na pinangunahan ni Remulla ang operasyon kasama ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Layunin umano nitong matiyak na magiging maayos at maingat ang buong proseso dahil sa mataas na profile ng mga personalidad na sangkot. May mga naging talakayan din mga kapupong sa loob ng Senado tungkol sa paraan ng pagpapatupad ng kautusan. Gayunman, nanindigan ang mga autoridad na legal at naaayon sa umiiral na mga patakaran ang kanilang isinagawang proseso. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, walang sino man ang bibigyan ng espesyal na konsiderasyon. Iginiit ng mga opisyal na pare-pareho ang pagtrato sa lahat, anuman ang posisyon, pangalan o impluwensya sa gobyerno. Nakita rin si Estrada mga kapupong na humarap sa media matapos ang operasyon. Sinabi ng senador na handa niyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa tamang proseso. Nanatili rin siyang kalmado sa harap ng mga mamamahayag sa kabila ng tensyon na bumabalot sa buong pangyayari. Actually, nagpatuloy ang mga kinakailangang dokumentasyon kabilang ang pagkuha ng impormasyon, medical assessment, at iba pang standard procedures na karaniwang bahagi ng ganitong proseso. Kasama rin sa mga isinailalim sa kautusan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal na may kaugnayan sa mga proyektong kasalukuyang sinusuri ng mga investigador. Kinumpirma ng mga autoridad na lahat ng mga pangalan na nakasaad sa court order ay kanilang naasikaso. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na lumalabas ang mga bagong detalye, patuloy ding lumalaki ang interes ng publiko. Maraming mamamayan ang tumutok sa bawat update mula sa Senado at sa mga opisyal ng pamahalaan upang malaman ang susunod na mangyayari sa kaso. Ayon sa ilang eksperto sa politika, hindi lamang ang mga alegasyon ang dahilan kung bakit mataas ang interes ng publiko. Malaki rin ang epekto ng mga eksenang nagpakita ng personal na emosyon mula sa mga taong direktang apektado ng sitwasyon. Para sa ilan, mga kapopong, ang Dirty Finger Incident ay naging simbolo ng matinding tensyon at damdaming bumalot sa buong araw. Para naman sa iba, isa itong paalala kung gaano kabigat ang epekto ng mga kontrobersyang pampubliko, hindi lamang sa mga opisyal, kundi maging sa kanilang mga pamilya. Sa panig ng pamahalaan, muling nilinaw ni Remulla na ang kanilang ginawang plano ay simpleng pagpapatupad lamang ng utos ng korte. Aniya, mahalagang maipakita na umiiral ang batas at na lahat ay sasailalim sa parehong proseso. Patuloy namang itinatanggi ni Estrada mga kapupong ang mga paratang laban sa kanya at sinabing magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig sa mga susunod na pagdinig. Ngunit sa kabila ng mga legal na usapin at opisyal na pahayag, ang larawang tumatak sa isip ng marami ay hindi ang mga dokumento, sasakyan ng mga autoridad o mga press briefing. Sa halip, ito ay ang maikling ngunit kontrobersyal na sandali na nauwi sa isang dirty finger gesture. Isang tagpong sumalamin sa emosyon, tensyon at personal na epekto ng isang mataas na profile na kaso na patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa. Well, mga kapopong tahimik, umanong nakaalis si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado madaling araw ng Huwebes matapos ang magulong sitwasyon sa loob ng Senate compound na umabot hanggang alas 2 ng umaga. Agad itong naging sentro ng usapan matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation na si Senador Robin Padilla ay kabilang ngayon sa tinuturing nilang person of interest kaugnay sa kasalukuyang lokasyon ng senador. Ayon kay Director Melvin Matibag, si Padilla umano ang isa sa mga huling nakitang kasama ni De La Rosa bago ito tuluyang nakaalis sa compound.
Nilinaw naman ng opisyal na ang pagiging person of interest ay hindi nangangahulugang may paglabag sa batas, kundi posibleng mayroon lamang itong mahalagang impormasyon na makatutulong sa nagpapatuloy na inquiry. Dagdag pa niya, patuloy pa rin kinakalap ng kanilang ahensya ang iba't ibang detalye upang mabuo ang kabuuang pangyayari noong gabing iyon. Sa mga oras mga kapupong na lumalala ang tensyon sa Senado, sunod-sunod ding naiulat ang malalakas na putok sa ilang bahagi ng gusali na pinaniniwala ang warning shots lamang. Dahil dito, nagkaroon ng panik sa ilang empleyado, security personnel, at media members na matagal nang nakaabang sa mga pangyayari. Ang iba ay agad na nagtungo sa mas ligtas na bahagi ng gusali habang patuloy ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon online. May ilang ulat ding nagsasabing sinamantala ni De La Rosa ang kaguluhan upang hindi mapansin ang kanyang pag-alis. Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung anong sasakyan ang ginamit sa pag-alis, ngunit patuloy itong sinusuri ng mga autoridad. Kinumpirma rin mga kapopong ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na si De La Rosa at sinabi niyang kasama nito si Robin Padilla noong lumabas sa compound. Ayon kay Cayetano, wala umanong nilabag na anumang patakaran ang dalawang senador dahil tapos na rin ang Senate Protective Custody nang mangyari ang pag-alis. Sinabi rin niyang hindi dapat lagyan ng maling interpretasyon ang naging paglabas ng senador dahil may karapatan pa rin umano itong gumawa ng sariling desisyon. Anyway, mga kapupong, bago ang insidente, naging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado dahil sa mga usaping konektado sa International Legal Inquiry na inuugnay kay De La Rosa. Ilang araw ding nanatili ang senador sa loob ng gusali kung saan dagsa ang media, supporters at mga kritiko na nais malaman ang susunod na mangyayari. Dahil dito naging sentro ng pambansang atensyon ang Senado sa loob ng ilang araw. Pero mga kapupong, sa mga oras na umiinit ang sitwasyon, may mga ulat ding nagsasabing nagtangkang pumasok ang ilang armadong tauhan sa ilang bahagi ng Senate compound, ngunit agad itong hinarang ng Senate security officers. Ang naturang komprontasyon ang sinasabing naging dahilan ng pagtaas ng tensyon sa lugar. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang mga taong nasa likod ng naturang pagkilos. Kalaunan ay nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman ng government forces sa mga kaguluhang naganap sa loob ng Senado. Nagbigay rin umano ng plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magkaroon ng mas malalim na investigasyon kaugnay sa insidente. Layunin umano nitong malaman ang buong katotohanan at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Patuloy na manghati mga kapupong ang reaksyon ng publiko sa social media. May ilang sumusuporta kay De La Rosa at naniniwalang dapat itong mabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Mayroon din namang nananawagan na maging fair ang proseso at tiyaking maayos na maipatutupad ang batas. Wala pang inilalabas na detalyadong pahayag si Robin Padilla tungkol sa buong pangyayari habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga autoridad. Pero ang pinakamalaking tanong mga kapupong dahil ba sa nangyayari ngayon gulo diyan sa Senado, ay malimutan na kaya nila ang tunay na problema ng mga tao sa Pilipinas ngayon? O magiging focus na lang sila sa usapang politika habang maraming mga Filipino ngayon ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno? Well, ano sa tingin nyo? Okay lang ba na i-comment nyo ang inyong opinion sa comment section?